Isang magandang araw sa inyong lahat. Purihin ng Diyos at tayo nagkaroon na naman ng pagkakataon upang magkasama at ating bigyan ng papuri at pagsamba ang dakilang Diyos. At tayo naman ay magsalo-salo sa biyayang ipagkakaloob niya na nanggagaling sa kanyang mga salita. Ang maraming mga tao, lalo na sa kapanahunan ng mga mahirap na mga karanasan, madalas ay nagmumukmok at kung minsan ay nagrereklamo patungkol sa kakulangan ng mga pagpapala o biyaya na madalas ay tinutukoy ang mga bagay na nakapagbibigay ng kagaanan at kaginhawaan sa material at pisikal na aspeto ng buhay. Kung minsan nga, maging yung meron ng marami, higit na marami kung ihahambing sa iba, ay meron ding ganong mga saloobin at damdamin. So what they're looking and longing for are more blessings. More blessings, more blessings. Malamang yan ay natural sa tao. Maging ang mga mananampalataya kung minsan ay nakakarating sa ganitong pagkabara sa kanilang sitwasyon sa buhay. Ang mga tao ay naghahanap ng mga pagpapala kaysa maghanap sila o maghangad na maging mapalad. So this is a usual situation when people go through difficult times. They often mope and even complain of lack of blessings. And even Christians sometimes are caught in this rut. People often seek more blessings rather than become blessed. These are actually two different things. Ang pinagugatan ay pareho, ang tunog ay pareho, pero magkaiba. Naghahanap ng pagpapala kaysa maging mapalad. You see, acquiring blessings is quite different from being blessed, as the words of the Lord Jesus Christ would teach us. Magkaiba yung dalawang bagay na ito. Yung ikaw ay makalikom ng mga pagpapala, kumpara dun sa ikaw ay maging mapalad. We shall take a look at this matter today. Ito ay ating susuriin ayon sa turo mismo ng Panginoong Jesucristo. Who is the blessed person? Sino ang mapalad na tao? Why is he blessed? Then we can answer the question for ourselves, am I blessed? Are we blessed? If so, how are we supposed to live? Yan ang ating pag-uusapan. Ay kukunin natin ang ating talakayin dito sa isa sa mga pinaka-popular na pagtuturo ng Panginoong Hesus. Yung tinatawag na Sermon on the Mount. Ang isa sa alang-alang natin ay yung unang 12 talata. And let me read it for you sa pagkakasali niya sa Tagalog. At dahil ito'y maiksi lang naman, babasahin ko rin sa kanyang pagkakasalin sa English. Kung minsan kasi ay merong hindi eksaktong pagkakapareho yung paggamit ng mga pananalita dahil merong mga limitasyon ang pagkakapareho ng mga wika. Itong sinasabi sa Mateo 5 kabanata, unang talata hanggang sa 12. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit sa ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Ito ngayon ang kanyang pasimula ng pagtuturo. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos.
Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So this is the introduction to what we call as the Sermon on the Mount, which is found in Matthew chapter 5, 6, and 7, na isang napakahabang pagtalakay ng Panginoong Jesucristo. Pero ang isa sa alang natin sa araw na ito ay yung unang 12 talata. Dahil itong kailangan natin upang ating pag-usapan itong paksa na ito. Ang pinakamapalad na tao sa buong mundo. I will read it now in its English translation, sa New International Version, Matthew chapter 5 from verse 1 up to verse 12. Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Ang pinakamapalad na tao sa buong mundo, sino ito? Anong kadahilanan? At kung magkagayon, anong uri ng buhay ang dapat makita sa kanya? Pasisimulan natin dito. Una sa lahat, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi na posible na ang isang tao ay maging mapalad. Jesus indeed said that it is possible to be a blessed person or individual. There are and there will be blessed people because God desires that people become blessed. Ito yung layunin naman ng Diyos eh. Ang mga tao ay maging mapalad. Pero ito ang kasunod niyan. Gayunpaman, makikita natin dito sa pasimula ng Panginoong Hesus, kung tayo ay nandoon at maging sa ating pagbasa ngayon, parang nakapagtataka ang kanyang paglalarawan sa taong tinatawag niyang mapalad. Sunod-sunod ang kanyang mga binanggit na mga paglalarawan, pero parang hindi tugma sa mas normal na pagtingin at pag-iisip ng tao patungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapalad. Jesus overturned the common and long-standing idea or concept of the people of his days about what blessedness is all about. What it is to be blessed. Ang salitang ginamit dito ay galing sa isang Griegong salita na isinalin sa English at sa ibang mga wika. The word used here is from the Greek word makarios. Nakikita natin, merong mga tao, pinapangalanan nilang Makario. Ang ibig sabihin, mapalad. It is translated in English as blessed or blessed. It is translated in Tagalog as mapalad. Ano ang ibig sabihin nito kung ating aalamin ayon sa mga nakakaunawa noong original na salita sa kanyang original na wika?
it is commonly used to describe the state, the condition or experience of the gods of mythology. Ito ay isang paglalarawan, espesipiko ginagamit sa wika nila sa matandang panahon, patungkol sa karanasan o kalagayan ng mga itinuturing nilang mga Diyos ng mitolohiya. Ang mga Griego ay merong maraming kinikilalang Diyos, meron silang mga mitolohiya o hawig ng mga tinatawag nating mga alamat. Bakit nilalarawan sila bilang blessed or blessed? Because they are supposed to be free from the cares and concerns of the human beings. They are not affected by fear or hunger. They need not work. They only have to enjoy being gods. Yun ang pananaw. Kaya yung salitang yon, madalas ay spesifiko na ginagamit bilang paglalarawan sa mga Diyos ng mitolohiya. But when it is used in reference to humans, it is also used seldom in reference to humans. Those who share such godlike privileges are thought to be blessed. Yung merong karanasan ng maladiyos na pribilehyo ay tinuturing na mapalad. Sino sila? Yung mga mayayaman at yung mga makapangyarihan. Yung malaya sa mga bigatin at pasanin ng trabaho at ng buhay at ng mga pangangailangan. Yun lang ang ginagamitan ng salitang ito. But when Jesus used this word, He radically altered its meaning and enriched it. Kanyang binaligtad, iniba ang kahulugan nito at kanyang pinayaman ito sa pagtukoy sa karanasan ng mga tao na kanyang tinuturuan. Makarios, indeed, is a state of great satisfaction. Ito pa rin ang nanatiling kahulugan nito. Yun ang hindi binago ng Panginoong Hesukristo. Ang salitang mapalad ay nangangahulugan pa rin ng pagkakaroon ng dakilang kasiyahan, but not in the way that it used to be thought of. Hindi sa kaparaanan na dati ay iniisip ng mga gumagamit ng salitang ito. Kaya nga sa turo ng Panginoong Hesus ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago. At yan ngayon ang salita na madalas na ginagamit natin, ngunit ang iba ay hindi pa rin nauunawaan ang ibig sabihin nito. How did Jesus Christ explain what it means to be blessed or the state of blessedness? Ito ngayon ang titingnan natin ayon dito sa binasa natin. Ang susi dito ay yung kauna-unahang pagsasabi ng Panginoong Hesus. Nung makita niya yung maraming mga tao at kanyang tiningnan na nangangailangan sila ng mga bagay-bagay, malamang ay nakita na nila na ang Panginoong Hesukristo ay gumawa ng mga himala. Pagbibigay ng kagalingan sa pisikal na pangangatawan. Gumawa ng mga pagbibigay ng mga material na bagay. At tumutugon sa pangangailangan ng tao na natural na kanyang hinahangad. Nakita ng Panginoong Hesus na kailangan nilang maturuan upang sa ganon magkaroon sila ng higit na unawa. At dito ang susi sa ibig sabihin ng Panginoong Hesus ngayon sa salitang mapalad. Yun ay makikita natin dito sa talatang 3. And let me read it again in the English translation because that is the more common and familiar verse that most people know. Na madalas ay tinatawag natin ito na mga Beatitudes. Ang verse 3, ang sabi niya, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Pag diniretso ko na isinalin sa naintindihan ko na pagkakatagalog, ay maaaring ito ang aking sasabihin. Mapalad sila na aba sa espiritu.
dahil sa kanila o sumasa kanila ang kaharian ng kalangitan. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Pero sa pagkakatagalog ay nagkaroon na ng pagbabago. Ang sabi niya dito, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Again, it needs some explanation. This is the key in the beginning of what is known as the Sermon on the Mount. And the Tagalog translation got it very well. Itong pagpapaliwanag ng Panginoong Jesucristo. Ang pagiging mapalad ay maaari lang matanggap o maabot galing sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagpapailalim sa paghahari o pamamahala ng Diyos. Blessedness can only be received or attained in God and by being in God's kingdom or under God's rule. This seems ironic to the listeners. Parang contradictory. Kasi ang hinahanap-hanap nga nila ay yung maibsan yung kanilang material at physical na mga pangangailangan. At umaasa sila na makaabot dun sa kalagayan kagaya ng mga mangilan-ilan na mga mayayaman at mga makapangyarihan. O kaya yung sinasabi nga nilang karanasan ng kanilang mga kinikilalang mga Diyos ng mitolohiya. How can one who is poor in spirit be blessed? Kasi ang ginamit niyang salita, poor, aba. Who is the one who is poor in spirit? At dito'y makikita natin, ito'y may kinalaman sa spiritual na kalagayan ng isang tao. Hindi sa material at physical na kalagayan ng isang tao, nasasalig ang pagiging mapalad. Poor in spirit means spiritually bankrupt. Bangkarote o bankrupt yung spiritual na kalagayan. When one has nothing or no credential to present, to be acceptable, kapag wala ng sariling mailabas o maipakita na kakayanan, kapasidad, o mga kasangkapan para maging katanggap-tanggap, ito'y tinatawag na bankrupt. In business, when somebody loses all his or her resources, all her money, her real property, material possessions, ownership of anything, and even reputation, one becomes bankrupt. You have nothing left to go on with. Yun ang ibig sabihin ng bankrupt. Nasimot na. Naubos na. Wala na. Wala ka nang ihahapag. Wala ka nang ihahain. Wala na. Wala ka nang iko-collateral. Wala ka nang ipapalit. And it is more or less the same in our spiritual life. When we come to realize that we really have nothing to present before God, to claim something, then we realize we are spiritually bankrupt. When one comes to the point of having nothing and no one to depend or rely on to get through this life, to have comfort, and upon realization, turns to the only one who is truly reliable, God, then he becomes blessed. Ganun nagiging mapalad ang isang tao. Kapag kanyang napagtanto ng kanyang kalagayan, sa harapan ng Diyos ay bangkarote o bankrupt. At sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay dumudulog ng may pagpapakumbaba at nagpapasakop sa Diyos. Kanyang inaamin ang kanyang pangangailangan sa Diyos. Ang pangangailangan niya ng habag at biyaya ng Diyos. Siya ay nagiging mapalad. At yun ay sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa isang bahagi, doon sa hulihang bahagi, ito'y sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.
Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Ito ang ibig sabihin ng pagiging mapalad. Blessedness or being blessed can only be received and attained in God through Christ Jesus and by being under God's kingdom or God's rule. Kaya nga hindi ako nagsasawa na ulit-ulitin at sabihin, sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo ngayon, yung nabubuhay na sa dating panahon at mabubuhay pa sa panghinaharap, wala nang pinakamapalad pa kundi ang mga tunay na Kristiyano. Ang mga kumilala sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dahil sila lang na ang tunay na nakakakilala sa Diyos at inaaring mga anak ng Diyos at binigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Why is this so? Bakit? Anong kadahilanan? Kailangan pa ang pagpapalawig. Because one who believes or who has faith will always be sustained and satisfied by God no matter what he will go through. Kasi, anong sasabihin, mapalad ka? Ganun lang ba? Ang pagiging mapalad ay salita lang? Hindi. Ito isang katunayan, isang katotohanan. Why is one blessed or in a state of blessedness when he receives the Lord by faith? Because he will always be sustained and satisfied by God no matter what he will go through. Dahil tiyak na palagi yan siyang itataguyod at bibigyan kasiyahan ng Diyos ano man ang kanyang pagdaanan. So, let me make a few things clear. Being blessed or blessedness does not mean that we will have everything that we desire here on earth. Yun kasi ang naiisip naman ng iba. Kaya nga sabi ko, maging yung ibang mga Kristiyano, kapag parang nararamdaman nila at nararanasan nila na kinakapos doon sa mga inaakala nila na gusto nila, na dapat sanay sa kanila, abay parang natitinag sila. So ang pinaka paraan na gagawin nila ay angkinin na naman ang mga biyaya at pagpapala na ani mo, pag inangkin mo, ito ay mapapasa iyo ng ganon lang. At kapag ito ay hindi nangyayari, ay nagkakaroon siya ng kalituhan. As I've said, I will repeat, why are we Christians blessed? Why are we in a state of blessedness? Because we will always be sustained and satisfied by God, no matter what we will go through. But it does not mean that we will have everything that we want here on earth. What it does mean is that we will always have what we need. We shall be provided. Yun ang pangako ng Panginoon. Yun ang palagi nating inaangkin. Ito naman ay totoo dahil isinulat ni Apostol Pablo doon sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Philippians is a letter of joy because it is a letter of satisfaction. Because true joy and satisfaction is found in the Christian life. That is why Christians are the most blessed people in the entire world. Ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang pinakamapalad na tao sa buong daigdig, sa buong mundo. Ang sabi niya Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 19, na palaging ating binabanggit, pero kung minsan ay hindi pinag-iisipang mabuti at sinusuring mabuti. And my God will meet all your needs, ang sabi niya, according to His glorious riches in Christ Jesus.
Hindi nagkukulang ang Diyos dahil sinabi. At kinonfirm ni Apostle Paul at maraming beses na ipinahiwatig at sinabi sa iba't ibang bahagi ng kasulatan na ang Diyos ang tutugon sa ating mga pangangailangan. Ulitin ko. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. That is why I have to make these things very clear. Kasi merong mga tao, sasabihin nila, because they are blessed, they want to get everything that they could think of that are desirable. Hindi naman masama na ikaw ay magnasa ng mga bagay na magaganda, mabubuti. Pero hindi ibig sabihin na ang lahat ng iyon ay mapapasa iyo nang dahil lang sa ito ay hinihingi mo sa Diyos. At nais kong linawin, napakabait nga ng ating Diyos. Sa totoo, higit pa at sobra-sobra pa sa mga pangangailangan natin ang binibigay ng Diyos. Pero dumarating tayo kung minsan sa punto na hindi na natin mapagwari kung ano yung pangangailangan at yung kagustuhan. Some of us come to that point. Dahil napakarami ng ating nakikita sa ating kapaligiran. Napakapalad natin, umabot tayo sa punto na dinatnan tayo ng napakasaganang progreso, pagunlad sa ating lipunan. Na yung mga mata natin ay hindi alam kung saan titingin. Sa dami ng mga nakikita nating animoy available na mga bagay na maaaring mapasa atin. At dumarating sa puntong hindi na natin napapagwari ang pagkakaiba ng kagustuhan at ng pangangailangan. My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kahit dito, kapag binasa natin itong tinatawag na Beatitudes, na bahagi ng Sermon on the Mount, some makes the mistake of reading and misunderstanding this passage to mean that we, if we belong to God, will inherit the riches of this world. At ito rin ang isang pagkakamali kasi. Tingnan ninyo yung sinabi kasi sa verse 5. Ang sabi niya, sa Matthew chapter 5 verse 5, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ang gandang pakinggan eh. They will inherit the earth. Babasahin ko sa kanyang pagkakasalin sa Tagalog. Kalimang kabanata ng Mateo, kalimang talata. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Some misread and misunderstand this. Ang akala nila, ito'y pangako na ang mga mananampalataya ay magmamana ng kayamanan ng daigdig na ito. Ang madalas nasasabihin ng iba kasi, mayaman ang ating Ama, so sa Kanya lahat ito. So, inaakala natin, sa atin lahat din naman ito. But that is not what this passage means. Ang sinasabi dito, mapalad ang mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang daigdig. Ang sinasabi dito ay hindi yung pagkasalukuyang daigdig na ating tinutungtungan ngayon, na ating nakikita. Anong daigdig na sinasabi dito? Ang daigdig na sinasabi dito ay yung panghinaharap na permanente o walang hanggang bagong daigdig na gagawin ng Panginoon para sa mga lahat ng mga kumilala sa Kanya. Saan natin makikita yun? Makikita natin yun doon sa Revelation chapter 21. Doon sa pagtatapos ng Biblia ay sinabi kung paanong kukumpletuhin ng Diyos at tatapusin ang mga bagay ayon sa Kanyang pangako. In Revelation chapter 21 verse 1 and 2, ito ang sinabi, Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Babasahin ko ito sa kanyang pagkakatagalog sa pahayag o Apokalipsis, 21 kabanata, unang 2 talata. Ito ang sinabi
Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. This is a common misunderstanding of some. Nawa ito ay mabigyan ng pagsasaalang-alang. Kasi marami ang nangangako na kapag ikaw ay naging mananampalataya, ay ibibigay ng Diyos sa iyo ang lahat. Hindi po iyon ang sinasabi ng Biblia. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. At nang dahil sa kanyang kabutihang loob, nang dahil sa kanyang kabaitan at kagandaang loob, marami sa tunay nating nararanasan, sobra pa sa ating mga pangangailangan. Notice that the emphasis here is on the kingdom of heaven. The emphasis is on the rule of God, and the emphasis is on God. Basahin natin minsan pa dito sa Matthew chapter 5 verse 3. Sabi niya, "Blessed are the poor in spirit, for theirs," itong nauna kasi, "is the kingdom of heaven." Sa verse 10, ang sabi niya, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." And notice the emphasis on God Himself, verse 8 and 9. "Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God." Many get stuck on the idea that their satisfaction can be found in the things of earth. No way. Our satisfaction is in the God who rules and governs our lives when we put our faith and confidence in Him. Doon natatagpuan ang ating mga kasiyahan. Kaya kung minsan Kristiyano na yung isang tao, parang ang hirap makahanap pa rin ng kasiyahan. Dahil maaaring hindi nila napapagwari ito. O merong hindi malinaw sa kanilang unawa patungkol dito. The closing part of this passage actually speaks of the ultimacy of blessedness. Yung verse 12, ang sabi dun sa verse 12, "Rejoice and be glad." Why? Because great is your reward in heaven. We're looking forward to something that is even greater than what we could have here. So it doesn't mean that we will be forsaken. Hindi naman ibig sabihin na habang tayo nandito sa lupa, na tayo'y pababayaan, tayo'y kukulangan, tayo'y kakapusin. Kagaya ng sinabi ko, sobrang nga ang bait ng ating Diyos. Na higit pa sa mga normal at natural nating pangangailangan ng ating nararanasan. Siya ang nagsabi na, "Hindi ko kayo iiwan o pababayaan." When He said that, He is absolutely truthful. And He is absolutely faithful. "I will never leave you nor forsake you." Ang sabi ng Panginoon. At yan ay isang katotohanan. At siya'y tapat sa lahat ng kanyang sinasabi. I would like to remind you of one passage in scriptures that is a favorite of so many. Psalm 23. Ewan ko kung bakit madalas lang na inaalala ng marami yung Psalm 23 pag may namatay. It rightly so. Kasi yun ay kagaan ng loob na maaari na nakapagbibigay ng lakas ng loob na may katiyakan na yung yumao ay dadako sa piling ng Diyos. Pero basically, it's not for those who are dead, but for those who are alive. Bakit? It's about what it's like to have God as your shepherd. Kasi yung verse 1 niya, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Ito yung taong mapalad. Kung ang Diyos ang aking pastol, nasa ilalim ako ng pangangalaga niya,
itataguyod niya ako at bibigyan niya ako ng kasiyahan. Hindi ako magkukulang, sabi niya. And the closing is rarely remembered by many. Ang verse 6 sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Where? Here. Goodness and mercy. Goodness and love will follow me all the days of my life here and afterwards, and I will dwell in the house of the Lord forever. What shall we do then? Ano ang ating dapat gawin? Take note of this. If you have God in your life through Christ Jesus, you are blessed. I am blessed. Ako'y mapalad. Bakit? Taglay ko ang Diyos nang dahil sa pananalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. I may go through difficult times, but I am blessed. And you are blessed. And since I am blessed, my focus is on God and His rule. Ang aking pananaw, ang aking pagtingin dapat palagian nauna sa Diyos at sa Kanyang pamamahala sa akin. We often invoke wonderful verses. Fix your eyes on Jesus. Palagi nating sinasabi yon. How true is it? How do we really practice it? Maybe that is the issue that we have to face. Yun siguro yung dapat natin harapin. Kung ako'y mapalad, ang focus ng aking atensyon dapat nasa Diyos, nasa Kanyang pamamahala sa akin. Therefore, the focus of my practical life, the way I live, are the values and virtues from God. Yung mga bagay na pinapahalagahan at sinasabing may kabutihan ng Diyos. At yun ang nilatag dito sa tinatawag na Beatitudes. We shall live if we are blessed according to our blessedness. Live a blessed life. What are the values and the virtues that were stated here? Uulitin ko. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. What shall we do then? How shall we live? We shall live as blessed people. Dapat tayong mamuhay bilang mga taong mapapalad. Ipamuhay natin ang pagiging mapalad. Alam niyo, sabi ko nga, ang katugma nito, maraming katugma ito dun sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Because the letter to the Philippians is a letter that shows great joy and satisfaction. And you will see, how should we live? We must live in meekness, in peace and peacemaking. Ang ibig sabihin, kababaang loob o control ng ating mga inaakala o taglay na lakas. Mabuhay tayo sa kapayapaan at pakikipayapa. You know, meekness, yung sinabi dito, ay merong kahulugan na higit pa doon sa sinasabi nating kababaang lobo, humility. Meekness is controlled strength. Parang yung isang kabayo na taglay-taglay ang napakadakilang lakas. Pero hindi niya basta ginagamit
kung hindi lang kailangan nung sumasakay sa kanya. Kaya niyang tumalon, kaya niyang tumakbo, kaya niyang humila ng mga mabibigat na bagay na hihilain. It is strength under control. Anong sabi sa Philippians chapter 4? Tingnan natin ang kahawig nito. Verses 5 to 7. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. If we are blessed, we shall live in blessedness. What does it mean? We shall live in meekness, in peace and in peacemaking. What else? We shall live in righteousness. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. What does it mean? Doing what is right. Treating others the right way. In purity of heart. Blessed are the pure in heart, for they will see God. With things of God in our hearts and in our minds. Anong sabi ni Apostle Paul dito sa Philippians chapter 4? Dito sa verse 8 hanggang verse 9, sabi niya, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito yung laman ng inyong mga isip, laman ng inyong mga puso. Sa verse 9, sabi niya, whatever you have learned and received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Ipamuhay niyo ito. Righteousness and purity of heart. How shall we live if we are blessed? We shall live in patience and endurance. Pagtityaga at pagbabata. Ang sabi niya, blessed are the persecuted because of righteousness. Sila na nagtityaga at nagbabata. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Paul said something about this in his letter to the Philippians in chapter 1, verse 27. Ang sabi niya, hanggang verse 30, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith in the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. Naninindigan na merong pagtityaga at pagbabata. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. Ito yung nagpapakita lang, ang mga taong ito, sila yung papunta sa kapahamakan. Pero ikaw ay maliligtas ng dahil sa gawa ng Diyos. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, but to suffer for Him. Hindi lang ang kayo maniwala, pero kayo rin naman ay makibahagi doon sa Kanyang mga naging pighati. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now here that I still have. Hindi lang naman kayo, pati ako. Tayo, ang sabi ni Apostle Paul. Being blessed, we must live in patience and endurance. And finally, we must live in joy and gladness. Kesa tayo ay magmukmok, mainis, mabagot, magreklamo. Anong sabi doon sa verse 12 of chapter 5 ng Matthew? Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Hindi lang naman kayo, ang sabi niya. At yan naman ay tinapatan din ni Apostle Paul dito sa kanyang sulat sa Philippians chapter 4 verse 4. Sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice. Tayo nagagalak hindi dahil inaakala nating tayo ay dumadaan sa hirap.
Tayo nagagalak, hindi dahil sa inaakala nating parang kapos tayo ngayon. Nagagalak tayo ng dahil sa Panginoon. Nagagalak tayo dahil meron tayong Panginoong Diyos. We are blessed. My brothers and sisters, we are blessed. Napakapalad natin. Let us live the blessed life. God takes care of those who belong to Him, those who are in His kingdom. Sa dinami-dami ng taong nabuhay, nabubuhay at mabubuhay, wala nang pinakamapalad pa kundi tayong mga tunay na mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nawa ito'y makatulong sa atin upang sa ganun, sa pagdaan natin sa anumang karanasan dito sa buhay, magkaroon man ng hirap, magtagal man ito, manatiling ating kagalakan, manatiling ating katapatan sa ating Diyos. Manatiling tayo nabubuhay ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban, nakapagbibigay ng kasiyahan at kapurihan sa kanyang pangalan. Tayo magpasalamat at manalangin. Thank you, Lord, for we are blessed. Thank you for life. Thank you for sustenance. Thank you for strength. Thank you for satisfaction. Thank you for salvation. Salamat po, Panginoon. Nawa kami magpatuloy na mamuhay ayon sa aming katayuan ngayon. Mga taong mapalad. Dahil sa pagkilala namin sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ginawaran mo kami ng tunay na buhay. At ang sabi mo, ito'y buhay na kasiyasiyahan. Salamat po aming Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat at pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos.